Ating bubuksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 10. Pinagaling ang alipin ng Kapitang Romano. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang Kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ng alipin ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalita ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, "Siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo, sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga." Sumama sa kanila si Jesus. Ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasalubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko na naman po sa isa, halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon." Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya tumarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, "Kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya." Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga isinugo na magaling na nga ang alipin. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Amen. To God be all the glory. Yes, Lord God, we praise you, Jesus. Tunay, Panginoon, na sa iyong salita, Lord God, ito'y makapangyarihan, Lord God, nakakapagpagaling sa amin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, na nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Tunay, Lord God, na kay buti-buti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa mga panahon na kami nahihirapan, Lord God, nandyan ka na kami katugunan, Panginoon. Kaya this morning, Father God, sa lahat ng isang linggo, Lord God, na pagtagumpayan namin, alam namin, Lord God, na kasama ka namin, Panginoon. At ngayon, Lord God, nararapat sa iyo ang papuri, ang pagsamba, Lord God, na mataas, Panginoon. Lord, give us one heart, one desire, Lord God, to worship you in spirit and in truth, Father God. Give glory to you, Father God. Let's sing kay buti-buti mo, Panginoon.
Iupo po natin ang ating mga ulo. At ating po itaas ang ating mga kamay. Panginoon, Yahweh na makapagyarihan sa lahat. Aming Diyos, dakila ka, Panginoon. Tunay ka, Lord God, na tapat, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. At kailanman, Panginoon, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig para sa iyong mga nilikha, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, inihiling po namin, nalinisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God, sa araw-araw, Panginoon. Mga salitang hindi nararapat, Lord God, na lumabas sa aming bibig, Panginoon. Mga gawain, Lord God, na hindi ka nais-nais sa iyong harapan, Lord God, sa nadyang mga aming bibig, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God. Panginoon, aming hinihiling, Panginoon. Nadalhin mo kami, Lord God, sa iyong paanan, Lord, na may malinis na puso, Panginoon. At malinis na bibig, Panginoon, upang, Panginoon, ay pagpupuri, Lord God, ay maging tunay at totoo, Panginoon, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Lord God, tumilingin ka sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, at hindi ka dapat, Lord God, na lumapit sa iyo, Lord God, ang sino man, Panginoon, na may dalang kabigatan at karunyan, Panginoon. Kaya, Lord, sinasamo po namin, Lord God, linisin mo kami, Panginoon, at hayaan mo, Lord, purihin ka pa ng Panginoon, ang tapat at totoo sa iyong mga puso, Lord God, at hayaan mo, Panginoon, ng aming mga bibig, Lord God, ay mapuspos, Panginoon, ng iyong kabanalan, Panginoon, upang, Lord God, ang bawat himig, Lord God, ang bawat salita, Panginoon, na lalabas sa aming bibig, Panginoon, kayo din, Panginoon, ang bawat instrument, Lord God, na aming gagamitin, Panginoon, upang ikaw ay papurihan, Lord God, upang ikaw ay parangalan, Lord God, ay maging karapat-dapat, Panginoon, Lord, sa mga salita, Lord God, na aming maririnig, Panginoon, mula sa aming pastor, Lord God. Ito yung pagpalain, Panginoon, upang ito'y tumimo sa aming mga puso at isip, Lord God, upang maging gabay namin, Panginoon, habang kami, Lord God, naghihintay sa iyong pagkuha sa aming, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. Binabalik ko namin sa iyo lahat ng pagpuri karangalan, Lord God. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Ayan. So this time, maaari po muna tayong makaupo. Ayan. So bilang na pag-usapan natin last week, meron tayo ibinabalik natin ang ating mga pasasalamat patotoo sa Panginoon. Ito yung nakakatulong para i-encourage. Malay natin yung mga pasasalamat natin, yung patotoo natin. Yung merong taong nakakaramdam nun ngayon and we can help them encourage na kaya natin i-overcome ang lahat ng mga bagay-bagay. Amen? So, ang nais po nating tawagin ngayon para magpasalamat sa Panginoon ay si Brother Christopher. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Good morning po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat. Yung napag-usapan natin last week na meron tayong pasasalamat mga isa o dalawa. Mga pinipili po natin ito before Sunday, o pinag-usapan natin. Yun nga. So, dapat naman talaga ang pagpapasalamat sa Panginoon hinihahanda beforehand, no? Intentionally at saka prepared dapat yung ating puso, yung ating pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi yung napipilitan or tinuturo na lang kung sino yung dapat magpasalamat. So, inihahanda na po natin yan. Kung sino po yung gustong magpasalamat, kailangan po natin sabihin kay Sister Jenny. Okay? Or mas maaga. Siguro sabihin pa natin ng Friday or Saturday, sabihin natin na kasama po tayo sa magpapasalamat. And then, tayo po, or kung wala pong magbo-volunteer, magpapasalamat, mag-chat po si Sister Jenny sa inyo. So ako po ay, sabi ko ako po muna magpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi before the December ends, no, ako po ay nag-render na ng last day sa aking trabaho. At ako ay nagpapasalamat ngayon at natapos na yung 12, siguro magto 12 years ako nasa corporate na trabaho. So, pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi ang dami kong natutunan, ang dami kong battles na hinarap, ang dami kong challenges na pinagdaanan, lahat yun na-overcome sa tulong ng Panginoon. So, hindi ko kinaya yun sa sarili ko. No, hindi ako makakarating sa kinalalagyan ko, kinaroroonan ko ngayon. O hindi ko nararanasan yung mga pagpapala nito kung hindi ako sinamahan ng Panginoon. Through ups and downs, stress, at saka
winning battles, winning challenges, lahat ng mga wisdom, lahat ng experiences, lahat yan binigay ng Panginoon. Dati marami akong katanungan, paano maging team leader, paano maging, after maging team leader, maging supervisor, after, nung naging supervisor na ako, Lord, paano maging supervisor? Turuan mo ko. Nung after ko maging supervisor, loob ng Panginoon, ako'y naging manager for 2 years. Tinanong ko rin paano maging manager at nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi tinuro naman ng Panginoon. So, in summary, para lang siyang if you want to be, parang just a simple share, if you want to be a leader in the future, and you want to lead some people or some group or a company, you want to build a company, it's like a microscope. The more na nagpo-focus ka lang doon sa halimbawa, focus ka sa family mo. Focus ka sa family mo. But if you want to serve community, hindi na lang family mo ang pinofocus mo. Bagkus yung family na rin ang iba, kino-concern mo. So dati, team leader ako, naka-focus ako sa department ko lang. Halimbawa, sa picking or sa allocation. Doon lang ako naka-focus. Nung naging supervisor ako, natutunan ko years and years to come, natutunan ko na you have to broaden yung scope mo. Kapag nakita ng superior mo na, natutunan mo na yon na hindi ka lang parang kang kabayo na may tapaw dito. Kung saan lang yung daan mo, yun ang pakialam mo. Pero, nung dinala ako ng Panginoon sa mas mataas na posisyon, dapat handa kang palawakin yung nakikita mo. Hindi lang department kung inisip mo, pati ibang department. And then, after maging manager, yung hindi na ibang department inisip mo, yung buong mission and vision ng kumpanya, yun na ang iniisip mo. Kung paano gumagastos yung kumpanya, paano kumikita, paano sila nakaka-hit ng target, yun na dapat. So, kapag you want to be a leader, you want to lead some group or some company or department, kailangan mo i-broaden yung scope mo. Hindi ka po pwedeng maging manager, hindi ka po pwedeng maging supervisor kung ang pakialam mo lang sa department mo. Sa department mo kasi bakit? Magiging makasarili ka. At hindi ka magiging effective na leader kapag ang pinapakialaman mo lang yung sarili mo lang na grupo. Dapat iniisip mo rin yung sasalo ng trabaho nyo kasi it's like a conveyor. It's like a conveyor na halimbawa, gumagawa kayo ng remote control. Pag gawa nyo ng remote control, may nagbabaklas nun sa assembly. Alam nila pastor yan, nila mamita. May nagbabaklas niyan, materialis. May naglalagay din ng goma niyan, yung pindutan. After maglagay ng goma ng pindutan niyan, may naglalagay din ng board. Hindi po pwede na kapag supervisor o manager ka, ang pakialam mo lang is yung nagbabaklas lang ng plastic, yung assembly. Wala ka ng pakialam sa naglalagay ng goma, naglalagay ng board. Magrereklamo yung naglalagay ng board, sabi nga, bago mo ipasa sa akin sa conveyor, ilagay mo sa conveyor, bago ko lagyan niya ng board, dapat nilinis mo na yung ginupit mo na yung mga tapsi-tapsi. Amen. Para pagka naglagay ako ng board, hindi na ako magugupit kasi under mo yun eh. Kaya nga conveyor yan, pag dumating siya yan, pag ginupit mo na lahat ng mga residue niya, dapat ako, sasalpak na lang ako, tapos mag-screw ako, tapos isosoldiering ko yung mga dapat tapos susunod na. Ganun po sa kumpanya. Kung nasa-assign ka doon sa assembly ka lang. Pag igihin mo yun, para yung sasalo ng trabaho, hindi mamomblema yung maglalagay ng goma. Magre-reklamo yung naglalagay ng goma. Oh, bakit ito? Ipapasok ko yung goma, pero yung lahat ng number, hindi mo nabutas lahat. Paano lulusot yun? Magkakaroon ng problema. So, years and years to come, lahat yun, kapag nag-lead ka ng team, nag-manage ka ng isang team, kailangan mong i-broaden. And tayo, bilang mga Kristiyano, we are born leaders. Hindi tayo binigay ng Panginoon para maging buntot. We are born to lead.
some people, we are born to lead yung mga tao sa paanan ng Panginoon. And nagpapasalamat ako, February na ngayon, nag-start akong mag-drive ng in-drive kahapon. Okay? Friday po, nag-start ako mag-drive ng in-drive. Sabi ko, Lord, hindi ba kasing taas nung sahod nung mga nung company ko dati, pero still, ako'y nagpapasalamat. Kasi, yun naman yung importante. Clothes to wear, shelter to sleep, and then food to eat. Pag merong dapat grateful ka na talaga. Marami ka na dapat magpasalamat sa Panginoon. So, hopefully, hindi ko alam kung anong kalooban ng Panginoon. Waiting ako kung anong instruction ni Lord. And then, nandito lang tayo para maglingkod sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat kasi marami akong racket, marami akong negosyo na iniisip. Nag-buy sale ako ng motor. And from December na nag-resign ako to February, ako ay nagpapasalamat kasi bakit? Nagkaroon ako ng challenges dun sa ibang business, pero ibang racket ko, pero the Lord provides. Amen. Sasabihin ko sa inyo, yung totoo, hindi nyo talaga kaya i-overtake ang Panginoon pagdating sa pagbibigay. You cannot overgive. Hindi po pwede na mas mataas yung binibigay mo sa Panginoon, tapos less yung binibigay niya sa iyo pabalik. Na-test ko na yan. Amen. Na-test ko na yan ng maraming beses, hindi lang 10, hindi lang 20, maraming beses na. Mga kapatid, totoo yung sinabi ng Bible na kapag if you want a prosperous life, a financial freedom life, pagdating sa Panginoon, ang tinuturo talaga ng Bible is about giving. Hindi niya sinabi na kapag gusto mo maging maluwag sa finances mo, maging maluwag sa pangangailangan mo, mag-fasting ka. No. It's about giving. Magbibigay ka talaga. And nung isang araw, nagbigay ako to someone, tumulong ako, without asking anything, and alam ko, kailangan niya yun. Without hesitation, binigay ko. Kinabukasan, may binigay sa akin si Lord ng motor. Nabili ko siya ng napakamura. And then, nabenta ko rin ng napakagandang price. From January to February, second week pa lang, parang third week ng February, alam niyo kung ilang motor na yung nabibenta ko? 3 motor na yung nabibenta. Lahat yun, nabili ko ng best price. And siguro kung yung mga kakumpetensya ko na bumibili, sabi niya parang sa amin tumutumal kasi binibigay niya doon sa tamang deserving talaga. Sa anak ng Diyos na naghihintay talaga. And ako ay nagpapasalamat kasi walang aberya, walang anumang mga sabit. Basta't manatili ka lang tapat sa Panginoon. Kung tapat ka, namumuhay ka ng banal at kalugod-lugod sa Panginoon, nagkakasala ka pero huwag kang lalayo sa Panginoon. Babalik ka pa rin dapat. Kapag tapat ka sa Panginoon, tapat ka sa pagbibigay sa Panginoon, maniwala ka, hindi mo kayang i-overgive. Yung binigay ko dun sa tao na yun, hindi lang times 2, hindi lang times 2 ni Lord, hindi lang times 4, times 5 ni Lord. Amen. Hallelujah. Times 5 ni Lord. And nagpapasalamat ako kasi we are serving the Lord the same today, the same yesterday, today, and forever. Kung gaano siya ka-faithful, kung gaano siya ka-generous nung panahon ni Moises, nung panahon ni Noah, the same God na pinaglilingkuran natin, ganun din. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin. And we are encouraging everyone na huwag niyong kalimutan tumulong sa mga nangangailangan. Huwag niyong kalimutan makinig sa sinasabi ng kapitbahay o mga kapatid natin. Kung may kaya tayong itulong natin. Hindi ka umaasa ng kapalit, huwag. Hayaan mo si Lord, nakikita niya yung puso mo, nakikita niya yung pangangailangan mo, and then ibabalik sa iyo ng Panginoon. So, ibinabalik ko po lahat ng papurit pa sa salamat sa Panginoon. All glory and honor belongs to Him. Ito po. Amen. Ayan, to God be all the glory. Tunay na maraming ways ang Panginoon pag i-bless niya ang mga anak niya. Una, akala natin trabaho lang na maganda, trabaho na araw-araw pumapasok tayo, yun yung nagiging income natin, yun yung nagiging way ni Lord to provide our needs. Pero hindi.
ba? Hindi lang trabaho ang kaya ni Lord, kaya ni Lord i-bless ang negosyo mo, kaya i-bless ni Lord. At saka, ang nagiging puhunan na ginagamit ng Panginoon is yung meron na talaga tayo, di ba? Amen. So, walang imposible sa Panginoon. And ayan, so inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo para po sa ating patuloy na pag-awitan sa Panginoon. Amen. Ayan, so palakpakan natin ang malakas sa Panginoon, ang palakpak na para sa Panginoon. So, God be all the glory. Let's call on Brother Francis to lead us in our singing. Good morning po sa lahat. Before po tayo start, sabihin niyo po sa sarili niyo, I am truly blessed by Jesus. Pakilakasaman po para sa Panginoon. Yes, in Psalms 100 verse 1 to 5, it says, shout for the joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know the Lord is God. It is who made us, where we are His. Where are His people, the sheep of His pasture? Enter the gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah! Yes, Jesus! All glory belongs to God. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Arise, my soul, bless Lord. Arise, my soul. Remember, He took my sin. He buried it. No longer I will live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Arise, my soul, yes, Lord. Glory, Lord. Arise, my soul. Remember,
yung aming pasalamat ng Panginoon. Marami kami pinagdaanan ng Panginoon. Maraming pagsubok ng Panginoon. Pero Lord, napakabuti mo naman. Wala kang katulad ng Panginoon. You are worthy to be praised and adored. And we speak, Lord, we embrace your goodness. Maraming salamat ng Panginoon. For the King of Kings and the Lord of Lords. We want to say, Lord, thank you. We are grateful. Hallelujah. Yes, Jesus. Continue to worship Him in spirit and truth. Sing with all your heart. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is place within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus.
name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
feel the presence of God. Indeed, He is here with us this morning. I want you to open your hearts, open your mind. Receive the blessings from the Lord. Hallelujah. Bless the name of Jesus. Praise God. Worship the Lord in thanks. Receive. We glorify your name. We love to worship you, Lord. We love to worship you, Lord God. Hallelujah. Come on. Feel the blessing of God. Lord, hallelujah. Release your blessing. Release your blessing. Blessed be. Blessed be. Blessed be the name of the Lord. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, will manifest Himself. One more time. Do it from your hearts. Yahweh, come on. Will manifest Himself for the last time. Do it from the depths of your hearts. Mula sa kinibuturan ng puso mo, kapatid. Hallelujah. Yes, ilabas mo yan. That's a real worship. That's a real worship. Jesus. Adonai will manifest Himself. Bless your people, O God. Bless your people, O God. I pray in the name of Jesus. Feed your people today. I pray in Jesus' name. Hug everyone. Hug everyone, O God, Lord. Hallelujah. Yakapin mo ang bawat isa po sa kanila. Let them feel, O God, you are present in our midst, O God. Hallelujah. Let your presence overwhelm. Whoa, Jesus. Holy Ghost, O God. Holy Ghost, O God. Holy Ghost, O God. Holy Ghost, O God. Hallelujah.
glorify your name, oh God, Lord. This is the kind of feelings that we want to experience, oh God. Every time we have our gatherings, oh God, Lord, I pray, oh God, Lord, that you will bless your people. It is my desire, Father God, that everyone will leave this place. Hallelujah. With your blessings, oh God, Lord. I pray, oh God, Lord, hallelujah. As we come on, oh God, Lord, as we go on to our service, the next part of our service this morning, I pray, once again, open the hearts of your people, oh God, Lord. Get ready, oh God, hallelujah. Every one of them, oh God, Lord, I pray, Father God, Lord, that you give them enough wisdom, knowledge, enough understanding, Father God, Lord, hallelujah. It's my prayer for this morning, Father God, hallelujah, in the name of Jesus. I-bless mo ang mga kapatiran dito, Panginoon. Hayaan mo na bawat isa sa kanila, maging sa aming mga kapatiran na nanonood, sumusubaybay sa amin, Panginoon, sa aming pong live stream. I pray also, Father God, Lord, i-bless mo din sila, not only themselves, O God, Lord, but even to their family. I pray, O God, that you will bless them, O God, Lord. Ama, maraming salamat, Ama, sa lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala, and thank you so much for your presence this morning, O God. We give you glory, we give you honor, Father God, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Isa pang malakas na palakpak para sa ating pong Panginoon. Mapagod, it's nice, really, no? It's nice to feel the presence of God. Amen. Dadama po ba ninyo ang presensya ng Panginoon? Do not hesitate, ano? Huwag kayong makatubiling, umiyak, whatsoever, you know. As long as you are in the Lord, you know, do it for the glory of God. Are you listening? Okay, so huwag tayong magtataka. Huwag tayo po'y makakaramdam ng ganong klaseng mga pakiramdam. It is because, you know, I know God is working in our lives. Kaysa yung magsimba tayo, galing ka nga sa simbahan, pero wala ka namang nararamdaman. Okay, so I want you now to get ready. Praise God. Klase na kayo. Okay. Wala pa, hindi pa ginalaw itong ating kapaligiran. We are still praying na sana masimula na itong ating pong gawain. But anyway, rest assured, mga kapatid, alam ko na bago darating yung ating pong target date, sa anniversary po natin, I hope na matapos ang lahat. And ngayon pala siguro, mga kapatid, we will be expecting na this coming June, sa ating pong, anong araw ba yung last? What's meron? Last Sunday. Anong pizza yan? Last Sunday of June. Okay. Anong araw? Ayaw ginamina ng pizza yan? 28? Sakto lang. Okay, so we are expecting siguro magkaroon tayo mga bisita galing sa mga kulog. We are expecting that one, and siguro sabi ko nga, most probably doon tayo sa labas, gagawa tayo ng isang stage doon sa labas, and gawin po natin itong isang because that is a silver anniversary, right? Silver, because that is 25th anniversary. So we will be expecting and we will be praying that God will bless us. And then so far, because that is June, most probably kapag ka natuloy yung programa ni Pastor Kingsley, iniisip ko na we will be, tawag dito, isama po natin, isabay po natin yun. We will just see the day, kung kailan talaga yung pinaka-proper na date ng ating pong anniversary is coming June. Iyon po natin ang ating Panginoon, okay? At isang malaking bagay na magawa po natin itong mga bagay nito, mga batid, gawa ng I know that God is really, continuously blessing sa bawat isa sa atin, mga batid. Palakpakan po natin Panginoon.
And this time, bago tayo magpapatuloy, we would like to welcome these two ladies from Davao. They are from Davao Occidental. Right? Okay, palakpakan mo natin. Yung sa kanan, kaliwa, ano pangalan mo, sis? Ha? Haley. Haley. Yung isa? Lady Gaga. Lady. Ha? Lady. Haley and Lady. Okay, patayuin po natin si Haley at saka si Lady. At palakpakan po natin sila sa ito yung ating mga salita at saka yung mga Ronald, mga kasama nila sa tahanan. Okay, so feeling ano na ngayon salita yung bang ano na, feeling prinsesa. Ha? Asindera. Okay, so yan na. Kaya kailangan mataas na yun, ano niya? Mataas yung talent fee. Kumbaga sino ba yung naglalaro ng tennis? Si Alex, ano? Iyana. Umaangat na yung kanya, ano? Yung kanyang lupa niya, okay? Tira mo si Ronald, feeling ano na to? Feeling at change na eh. Feeling at change na eh, siyempre. Okay? Ha? Tawa ni Pastor Hendrik? O, bakit si Pastor Hendrik nga hindi nag-uniform? Ha? Asan mo na? Paano palitan? Okay, sige. Bahala na kayo sa buhay niyo. Okay. Salamat po tayo sa ating Panginoon sa umaga po ito. I know we are all blessed by the Lord this week. Palakpakan pa natin muli ang ating Panginoon. Salamat po tayo sa ating Panginoon at ang Diyos ay napakabuti. At alam ko ng Diyos, kapatid, ay walang patid ang ating Panginoon na patuloy na sumusubaybay sa ating mga buhay sa bawat isa po sa atin. Okay, this time po, tayo pinadapo na ngayon sa ating pong pakikinig ng mensahe po ng ating Panginoon. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Okay, medyo alin natin ng konti. At feel natin na relax ang ating sarili ng sa ganun dito. Now, ito po yung pangatlong bahagi ng ating pong pinag-aralan po natin about the benefit, okay? Ano bang Tagalog ng benefit? Benepisyo. Ano pa ba? Pakinabangan. Ha? Pakinabang. Pakinabang. Pakinabang, okay? Kapalit. Hindi pwedeng kapalit kasi pag kapalit, ano na yun? Ayuda. Tanungin ninyo siya, no? Si GPT. Tanungin si GPT. Ano bang ibig sabihin? Ano bang makukuha natin? Ano bang ibig sabihin ng benefit? Okay? So ibig sabihin, ano ba yung makukuha natin patungkol doon sa bagay na pagkamatay ng ating Panginoon? Amen? Okay, so what are the two things that we have, discussed? Okay, this is the third Sunday we're discussing this one. The first one, ang ating pinag-usapan is about, ano ba yan? Investment. No, hindi investment. Investment natin, yun ang pinag-usapan natin nung prayer meeting natin, okay? So the first one is that we discuss about the atonement. Huwag sabihin, atonement, mga kapatid, atonement means to cover. So ibig sabihin nga, sa mga versikulo na binigay po natin, ang kasalanan po natin, makinig na tayo, okay? Kasi this is a serious matter. At tanda nyo mga kapatid, this is a doctrinal, ha? Doctrinal is what, if you will miss to understand this one, then makakaproblema. This will affect to your salvation. Kaya nga, ulitin ko, lagi sinasabi sa inyo, maraming mga churches na they are not applying, they are not accepting this one. Therefore, na-consider sila ng mga kulto. Ang kulto, binasa natin, kulto, mga tao, grupo na hindi naniniwala sa proseso ng kaligtasan ng Diyos. Ano-ano yung ibang mga relihiyon na hindi naniniwala? Marami yun. Yung iba, kailangan daw maghanap ng relihiyon kasi yung relihiyon daw ang magdadala sa kanila sa langit. Wrong. Ang iba naman din, kailangan nang manatili doon sa kautusan kasi utos nga ng Diyos para madala ka sa langit. Wrong. Ang tanong,
Kaya mo bang sundin ang utos sa Diyos? 10 utos na, hindi mo kaya sundin. Eh, sino ngayon na makakapasok sa langit? Eh, mahigit 600 yung utos sa Panginoon. 10 utos na, nagbagsak na. Ang masakit pa, nagawa mo yung siyang, nagkamali ka sa isa, wrong lahat. Si Pablo mismo, sabi pa ni Pablo, galing ako dyan. Galing ako dyan. Kasi si Pablo, yun taga-turo nga siya. Di ba? Now, yung iba naman din, ang kalitasan nila is, ano ba yung iba? Good works. Okay. Mayroong isang missionary na panood ko sa not your Facebook yan. Isang missionary dito sa Pilipinas. Nakausap niya, one time, kumakain sila sa isang restaurant. At pagkatapos at kumain sa restaurant, nagkaroon sila ng devotional, yung mga missionary sa restaurant. Then, talaga, okay? Malagsipasukan itong ilang mga pare doon sa restaurant na kanilang kinainan. So, hey, sabi daw ng mga pastor, oh, Christian, sabi niya, missionary, sabi niya, how are you? So, usap-usap sila. Yung isang missionary, kinausap isang pare. Sabi ng isang missionary sa kanya, sa ito po, sabi niya, what do you think, ano ba ang turo ninyo sa mga tao when it comes to salvation? Kasi ang mga missionary, ito tinuturo natin na kanyang tinuturo nila. So sabi ni San Pare doon sa kanila, is that una sa lahat, kinakailangan mo talaga mayroon kang isang reliyon, manatili ka sa tinayo. Ay, Jesus. So sabi ng pare sa kanila, yun ang araw ang kinakailangan daw una sa lahat, gumawa ka ng mabuti para madala ka sa langit. At yung ginawa mong mabuti, kinakailangan, mas marami ka nagawang mabuti kaysa ginawa mong masama. Okay? So ibig sabihin, the more na gumagawa ka ng mabuti, the more na mapapalapit ka sa Diyos. Eh kung hindi ka makagawa ng mabuti, napapalayo ka sa Diyos. Now, do you think yun ang proseso ng Panginoon? No. Hindi. Marami kayo, ulitin ko na ang tinuturo sa atin ng Panginoon, sabi pa nga ng Biblia, you were saved. Ephesians, yun ang pinakatumbok ng versikulo niya. Naligtas. Now, what do you mean by naligtas? Is it future, coming, or past? Naligtas. Kaya nga, napakalaki ng kahulugan nung sinabi ng Panginoon sa cross na it is done. Tapos na. Now, alam natin lahat mga kapatid na si Kristo pinadala dito ng Ama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that He gave. Binigay niya kanyang bugtong na lang para ang tao maligtas through Him. So ang tao, hindi talaga pwede ang tao maligtas. Sa anumang gagawin ng tao, ang tao tapos na. Binigyan na ng Diyos ang pagkakataon ng tao, gumawa at patunayan niya na karapat-dapat siyang iligtas sa pamamagitan ng kanyang gawa. But nothing happens. Wala. Okay? Kaya nga, binago na Diyos sa kanyang plano. Binago niya ang kanyang plano. Okay? At ngayon naman, ginawa niya, pinadala niya ang kanyang buktong na anak, yung kanyang anak niya ang gagawa ng lahat na requirements ng Ama para ang tao maliligtas. Kaya nga sa ating pinag-aralan, what was our topic last Sunday? Ano yun? Substitution. Now what do you mean by substitution? Asan yung referee natin dito? Pamalit. Yan ang pinakamalapit na
termino sa salitang substitute, pamalit. Bakit pinalitan? Kasi nung una, ang tao napapatawad sa pamamagitan ng handog na mga hayop. Bakit hindi pa rin sapat? Hindi kaya. Okay? Kaya nga, gumagawa sila, yun ang yung isa sa mga paraan, nagagawa sila ng mabuti. Ano ibig sabihin ng paggawa ng mabuti? Maghandog sila para magustuhan, but wala pa rin. Okay? So, ang ginawa na ng Panginoon, yung kasalanan, kasi yung kasalanan yun ang pinaka-main target na gusto ng Panginoon mawala. So, ang tao may kasalanan. Pag tumitingin ang tao, pagka nananalangin, kaya nga nung unang panahon, kapatid, hindi basta-basta ang tao mananalangin kung saan-saan. Hindi ka pwedeng nasa bahay ka magpipit, pumunta ka sa simbahan. Doon ka manalangin. Pag nagkasala ka, pumunta ka sa simbahan. Manalangin ka doon. Okay? So, binago na lahat yan. Kaya nga, makita natin sa mga pag-aaral na dito sa pulpitong ganito, yun ang sinasabi, may napakalaking tabing. Sarado yan. Kaya yung papasok dito, mga taong banal lamang. Kaya nga ito tinatawag sa Old Testament na Holy of Holies. Pinakabanal na lugar ito. Hindi ka muli tatayo dito. Kaya nga, pag pumasok ka dito, kapatid, sabi nga sa Biblia, makita mo yan sa Deuteronomy, sa Levitico, na pag pumasok ang mga pari dito, may tali dito. Mayroong kadina dito. Yung kadina niya, tamang-tama na humakbang. Bakit? Para pag humahakbang yung pari, malalaman nila na buhay pa ang pari kasi may patingting. So, mga tao sa labas, hindi nila nakikita kung ano ginagawa ng pari sa loob. Malalaman lamang nila na buhay pa pare kasi nga, ngayon, pag inabot na ng ilang minuto, ilang oras, hindi na gumagalaw yung pare. Ibig sabihin nun, patay na. Hindi mo pwedeng kunin yung kanyang bangkay sa loob. Una kang sunod kayo, para kang asawa ni Sapera. Ananias. Ang gagawin na, kaya nga may tali dito, kukunin nila, hihilahin lang. Ganun kahirap nung panahon nila. Do you understand? Diba? Okay? So yung isa ngayon, yun ang mga bagay na binago. Kaya nga, sinabi ng Biblia, nung si Kristo'y naipako sa cross, bago siya namatay, sinabi ng Biblia, nakita niya, sinabi doon, napunit yung tabing, yung nagsara, yung pagitan ng Holy of Holies at saka Holy Place. Yung may tilon. Ano ba yung ibang termino ng tilon? Cortina. Tabing. Okay? Yun ang mamagitan. Kaya nga ngayon, kung sinabi nila, kaya nga sabi ni Pablo sa Hebreo mga kapatid, ngayon mayroon na tayong kalayaan na lumapit sa Ama anytime. Pero nung una, hindi ka pwede lumapit sa Ama pag nasa bahay ka. Hindi ka pakikinggan. Kahit nga, pag nasa simbahan ka, ano sinabi ng Biblia? Kapag tinaas yung mga kamay nyo, lumilingon ang Diyos. Bakit? Ang mga tao puno ng kasamaan. Kaya nga, pumasok yung atonement, tinakpan yung kasalanan ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo sa mga previous natin pagtuturo na kapag humarap ka sa Ama without willing, without accepting Christ, ang nakikita ng Diyos sa buhay mo, yung pagkatao mo. Yung pagkatao mo. Pastor, ano ba itsura kapag sinuot mo na si Kristo? Itanong mo sa Ama pagdating doon. Ikatulad kumbaga sa ano ba itsura ng isang tao kapag nagsuot na ng tawag nito ng raincoat? Diba? Pag nagsuot na raincoat, iba na itsura. Okay? So, kaya nga sinabi doon sa Biblia, mayroong atonement by pagtawon kasi yung kasalanan natin nakikita ng Ama. Kaya nga nung si Kristo'y tinanggap natin mga kapatid, ulitin ko na naman, tayo po'y natabunan kapag humarap tayo sa Ama. Saan ka ba mananalangin? Kay Maria, kay Pedro? Sa Ama.
Kapag humarap ka sa Ama, ang nakikita ng Ama sa buhay mo, hindi yung pagkatao mo, yung dito yung tao, buhay ni Kristo na sinuot mo. Yun ang sinabi ng Biblia. Bakit ayaw mong paniwalaan yan? Bakit gusto mong humaling? Bakit ayaw mong tanggapin si Kristo? Ipakita, hubad ka sa harapan ng Diyos. But when you accept Christ, that is the importance there. You need to accept Christ. Kaya kapag tinanong ka to, bakit kailangan mo tanggapin si Kristo? Naku, pag hindi mo tinanggap si Kristo, kapatid, ang tingin ng Panginoon sa iyo, marumi kang basahan. Why? Kahit ano bang daw, ano ba pwede mong ipagmamalaki sa Diyos? Reject Christ. Anong pwede mong ipagmamalaki sa Diyos if you are going to reject Christ? You have to follow the instructions of God. Now, following the instructions of going back to the instructions of God, if you're going to read the Old Testament, napakadelikado ng mga instruction ng Panginoon. One time, dinala nila yung Ark of the Covenant, tumagilid, sinalo ng mga tao, lahat naman sumalunong patay. Instruction niya ng Panginoon. Di ba dinala nila sa isang syudad? Lahat ng syudad. Ano nangyari sa kanilang mga Diyos-Diyosan? Parang tinamaan na gulat siya. Kaya nga sabi niya, gusto nila sabi na, ang sikreto nila yung Ark of the Covenant, kailangan makuha natin yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant hindi naman para sa kanila. Nakuha nga nila. Yes, sabi nga, success. Nilagay doon ng ano? Lahat ng mga Diyos-Diyos ang rimulto na katabi na kita. Bakit ito pilay? Bakit ito ano? Ano nangyari yan? Kasi instruction niya ng Panginoon. Kaya nga, mahirap kung totoo sa Old Testament. Ultimo nga yung dugo. Kinakailangan sabi ng Panginoon, kunin yung dugo, ibisbis mo, yun ang mga gano'n. You have to follow the instructions. Ngayon, sa New Testament, iba na. All you have to do is accept Christ. Are you listening to me? Kaya ko tinuturo sa inyo, para may tuturo kayo sa mga tao na nangailangan sa ganito. Hindi natin ituro kung ano ang benefit ng relihiyon natin. Walang ayuda mula sa relihiyon natin. Okay? So yun yung mga bagay na, yan, natin ko, last Sunday we discuss about the atonement. Then, the next Sunday, no, pangalawang linggo natin, pinag-usapan natin yung substitution. This time, we will discuss the tinatawag ditong redemption. What we mean by redemption? Sino sa inyo dito ang nagsanla na ng rilo, sing-sing, asawa? Nagsanla ba yung asawa? Pwede ba? Ha? Ayaw tanggapin? Paano kaya sukatin yung, ano ba, di ba, sa sing-sing, malalaman nila pilang carats na to, di ba? Rilo, sa asawa, paano kaya sukatin? Pag sila nasa si Francis, ano yung plano to, ano natin? Susukatin yung toyo. Ito pa. Ano, thermometer. Alam ko, mataas. Okay, so, now, yun ang sinasabi. Ang salitang redemption, ang ibig sabihin niyan ay pagtubos. Sinanla mo yung isang bagay na yan, at pagkatapos kukunin mo, yun ang tawag na redemption. Bakit pa so nasanla tayo? Oo nga, sinanla tayo ng ating mga nanay natin. Hindi, wala tayong panahon na yun. Nung nagsanlaan sila, wala tayo. Tayo ay nang epekto ng pagsanla nila. Ako, sa totoo lang, makinig kayo na ngayon. Ang tao kasi, kung tayo lamang na nagbabasa at nag-aaral ng Biblia, napakalinaw naman talaga ng panluloko, pandaraya, panlilinang ng demonyo. Bakit pa natin paniniwalaan ng demonyo? Ano ba yung example na ginawa niya sa ating mga ninuno natin, sa pinagkauna natin? Ano ba sinabi niya kay Eva? Pag kumain kayo nito, magiging Diyos kayo. Tama o hindi? Ha? Hindi ko sinabing tama na magiging Diyos. Ang hindi ko sinabi, tama ba yung kanyang sinabi? Nangyari ba o hindi? Pero bakit ang tao nakikinig pa rin? Bakit ang tao nakikinig pa rin?
Kasi walang sinasabi ang demonyo na nagbibigay sa iyo ng katuparan. Diba? Sinabi ng demonyo, hindi ka nadala. Uy, sabi mo, Tan, bakit Tan? Satan, Tan. Sabi ni iba, Tan, sabi ko maging Diyos ako. Ba't kaya ako naging humanda ako tuloy? Sabi ni guro ng demonyo, yung parang hindi ng mga drama ng ano, ng ito, yung duwindi, tsaka. Ngayon lang natin alam na may scam. Si iba, una lang may scam. Pero ang mga tao nakikinig pa rin. Naniniwala pa rin. Naniniwala pa rin, okay? So ngayon, doon tayo na nakuha na tayo. Ibig sabihin, sumusunod na tayo sa gusto ng demonyo. Kaya yung nangyari doon, nasanla na tayo. Ngayon, ang ginawa ng Ama, tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi tayo tinubos ng Diyos sa pamamagitan nating personal kasi tayo nga ang tutubusin ni. Ikaw ang tutubusin. Kinakailangan kapag ka nasanla ka, kailangan kang tubusin. Bayaran mo kung magkano yung pagkasanla sa'yo. For all have sinned. For all have sinned and come short. Ganyan ang sitwasyon. Kaya ngayon, kailangan kang ma-redeem. Kasi hindi papayagan ng Panginoon ng kanyang mga tao niya patuloy na lang aapihin ng demonyo. At salamat tayo sa ating Panginoon. Amen? Salamat tayo sa Panginoon. Isa tayo sa mga pinili. Alam niyo mga kapatid, itong pagka-Kristyano, listen to me, okay nga? Alam niyo ba na itong pagka-Kristiyano natin, kalooban, intentional na ginawa ng Panginoon sa atin? Sino sa atin dito ang nasa kasaan ng Panginoon at naging Kristiyano? You are intentionally binayaran, pinili, kinuha ng Panginoon para ilalagay ka doon sa kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid, okay? Redemption, yun ang sinasabi, i-redeem ka, kukunin ka ng Diyos. Babayaran yan, kaya nga ang ibinayad sa iyo, hindi ikaw ang nagbayad, hindi dugo mo ang nagbayad, hindi yung gawa mo mabuti ang ibinayad sa iyo ay dugo ng ating Panginoon. Ang ibinayad sa iyo, hindi ginto, hindi pilat, hindi pera. Ang ibinayad sa iyo, dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So yun ang dapat natin matutunan kapag kayo nag-usap-usap sa tahanan, sa bayo, sa kaibigan mo. Ito ang dahilan bakit hindi kita yayayain na magkaroon ng hindi. Kinakailangan yayayain kita. Tanggapin mo si Kristo. Si Kristo ang ipanguna mo, ituro mo sa mga na kailangan na tanggapin. Hindi ang relihiyon mo. Utang na loob, kapatid. People needs the Lord. Everyone needs the Lord. No one can go to heaven without Christ. Amen. Walang tao natitira sa langit na walang Kristo sa buhay. Pagdating mo sa langit, assignment mo yan. Lahat ng tao tanongin mo, nasa langit na, oh, may Kristo. Sino dito sa inyo ang walang Kristo sa buhay? Walang magtataas ng kamay. Because everyone na nasa langit, lahat yan may Kristo sa buhay at lahat ng mga yan nakasulat ang kanilang pangalan doon sa libro ng buhay. Kaya ikaw ngayon na nakikinig sa akin, kapatid, dito man o dyan sa media o kaya dyan sa live stream natin, ikaw ngayon, kung ikaw may relihiyon ka pero wala kang Kristo, kapatid, mali yan. Ang kailangan mo sa buhay mo, si Kristo, hindi relihiyon. Bakit ikaw, pastor, may relihiyon? Ang relihiyon ko dito lang yan sa lupa. May relihiyon ka nang guarantee, 'ni, na ako'y dadalhin sa langit.
ang nagbibigay sa akin ng garantiya na makarating ako sa langit, si Kristo. Si Kristo ang may sabi. Whether you live or you die, you are of the Lord. Hallelujah. Dumating man sa punto, mag-rapture ng hating gabi, madaling araw, natutulog ka, naghihiling ka, as long as may Kristo ka sa buhay mo, pagising mo, nasa langit ka na. Amen. Not because of my religion, but because of Christ that I accepted way back 1976. I accept Christ. Up to the present, hindi ko walang iwanan. Nahulog man, nagkamali man, nagkasala man, still tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga nila, mawawala daw ba kaligtasan? Hindi mawawala, liban na kung ikaw ang mawala sa kaligtasan. Huwag kang tumalon sa kaligtasan. Kapag nagkasala ka, bumalik ka sa Diyos. Amen? Pag nagkasala ka, huwag mo sadyain. Nagayakan to. Ini mo yung sasadyain mo nun. Di, huwag ganun. Ha? Pagdating mo doon sa langit, gas-gas na yung mga tuhod mo. Gas-gas na yung mga siko mo. Gas-gas na yung mukha mo. Bakit? Lagi nagkasala, bumabalik sa Panginoon pagdating pilay. Pero nasa langit ka. Bakit ka napilay? Nagkasala ako. Tapos kaya, mabuti dito ka. Bumalik ako sa Diyos. Oh. Kaya ano sinabi ng Biblia? Kapag ka ang mata ang dahilan ng pagkasala mo, dukutin yung mata mo. Di ba nila papasok ka sa langit? Kaya pag nakakita ka ng taong bulag sa langit, pag nakakita ka ng taong sa langit, walang daliri, kawatan ka. Pero sa langit, wala na yun. Hindi wala na yun. Wala yun. Sa Japan ba yung ano ba? Sa Japan, kapag ka nagnakaw ka, unang nakaw, putol. Pangalawang nakaw, kung halimbawa, apat na beses ka na natakaw. Ito lang natira. Kapag sila ituro mo nga sa akin, no. Sabihan mo na ang uso mo, no. Para si Yuna. Palapakan po natin. Number 1, mga kapatid, this is the third part. Verses that will support about redemption. Number 1, ano na kayo mga estudyante, encourage. Kayong lahat, mga kapatid, I want you to copy this one. Because ito mga verses, this will help us understand, ito yung mga basihan, batayan natin. Kung bakit natin pinaniniwalaan ito. We are not making it by ourselves or by our own. Hindi tayo gumawa dito. Ito yung mga salita na pinaghahawakan natin na nasa Biblia. Ngayon, kung naniniwala ka na ang relihiyon ay makaligtas sa iyo, bigyan mo ko ng versikulo na kailangan pumasok sa relihiyon para ikaw maligtas. Patunayan mo. Patunayan mo. Ito, number 1. Okay, so redemption is the sinner's, the sinner in bondage is brought back by God without certain purchase price. Walang halaga. Priceless ang buhay mo, kapatid. Ikaw mismo, bigyan mo kayo ng amount ang buhay mo. Ito, tingin dito. Ito, 2,000. Ito, mataba-taba na konti, 2,500. Bigyan mo ang buhay mo. Bigyan mo halaga ang buhay mo. Ito naman din isa. Ang dami nagawang kasalanan. Mahal ang bayan niya kasi dami kasalanan. Ang buhay po natin, mga kapatid, walang presyo. Salamat again. Salamat tayo sa ating Panginoon na ang Diyos natin. Kaya tayo ba? Paano na lamang kung hindi tayo binayaran ng Diyos? Paano na kung hindi tayo binayaran ng Diyos? Mababasa niyo, di ba? Madalas akong manood sa YouTube yung mga testimonyo ng mga taong nasa langit, tapos pinabalik dito. Talagang wala kang taong makita dito na pumunta ng langit na relihiyon ang armas na kusande. Si Kristo lagi. Nabasa ko na lang, ilang beses ko na nabasa yung hari, anak ng hari dyan sa Dubai. Sabi niya,
Sa inyo na lahat ng kayamanan na yan, wag lang yung kunin si Kristo sa buhay ko. Di bali na wala kong bahay, wala kong pera. Di bali na mamatay ako mahirap. Basta may Kristo ako, sa langit tayo magkikita. Aanhin ko yung kayamanan dito. Yung kayamanan na yan, yun ang magsasadlak. Yun ang magdadala sa akin. Magtulak sa akin doon sa kasamaan. Amen. Ito, i-ano mo, i-analyze mo. Pag wala kang pera, bihirang ka magkasala. Pag wala kang pera, kasi hindi ka mangako. Paano ka mangako? Wala ka naman pera. Pag wala kang pera, gusto mo mag-mine. Ganda sana yan. Hindi ka pwede mag-mine. Kasi wala kang pera. Pero pag may pera ka, una, mag-away kayo ng kasawa. Nasaan ang pera binigay ko? Nandun sa mine. Away na naman. Mabuti na lang kung walang pera, wala ang away. Ay, totoo yan. Alam, tinan mo si Lola. Walang asawa, walang pera, walang kasalanan. Sasabihin mo ka ni Lola. Kala mo hindi kita makikita, hindi kita. Okay? Now, sabi nito mo din, buy back, ibig sabihin, binayaran. Number 1 verse. Okay? Basahin ko natin ng 1 Peter chapter 1, 18 and 19. 1 Peter, Kapitulo 1, versikulo 18-19. Saan? Ayan. Alamin nyo kung ano ang ipinagtubos. Ano ibig sabihin ipinagtubos? Ang ipinambayad? Ginamit na pambayad? Alam nyo kung ano? Sino pinagsabihan nito? Mga Kristiyano ang pinagsabihan nito ni Pedro. Kaya nga ginamit kayo word na pinagtubos. Kasi yung mga tao kinakausap na, tinubos na. At gusto ipaalaala, i-remind ni Pablo na gusto ko malaman niyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo. Alamin niyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo sa walang kabuluhang iyak. Walang kabuluhang pamumuhay. Kaya sa mga termino yan, binasagan, walang kwintang pamumuhay. Walang silbi na pamumuhay. Alam niyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana pa talaga. Minana sa inyong mga magulang. Kasi nga, yung nanay kasi natin na-scam ang nanay natin. Naniwala kasi, sinabihan lang ng demonyo, magiging Diyos ka. Sabi niya hindi kasi, pag kumain kami nito, sabi ni Cynthia, tama naman sinabi na lang. Ay di ba, pag kumain kami nito, mamamatay kami. Eh sabi ni Satanas, hindi. Kaya sinabi na mamamatay kayo. Ano lang yung tao, yung black lang ba? Ilan lang ba? Gusto niyang palabasin si Eva na budol ng Diyos. Na-scam ng Diyos. Si Eva. Kasi si Eva naniniwala sa salita ng Diyos. Eh magaling mag-twist. Magaling mag-twist ang demonyo. Sabi ni Satanas, hindi. Mali yan. Hindi ganyan. Kaya kayo pinawala kumain. Kasi pagka kumain kayo, magiging katulad kayo niya. Maging katulad kayo ng Diyos. Hello! Kumain si Eva. Naging Diyos ba? Buti na lang, hindi naging pineapple juice. Kaya huwag kang maniwala. Hello? Amen? Sa walang kabuluhan, tanong kapatid, yung ginagawa mo ba, wala ba talagang kabuluhan yun? Oo, di ba? Tusin, di ba? Hindi tayo nagsusumikap tayong maayos sa buhay. Pero sa harapan ng Panginoon, yung pala walang kabuluhan, walang silbi. Why ayo? Sa ato pang mga bisa, why ayo? Why hinundan? Labi na sa unang musim bata, mahalala ko yung mga pantalon doon na yung 22 dito, tayo mo rin yan. Basta yung kapatid ko si Nining, pagpapawis yun. Kasi haba ba ng pantalon na ganyan? Tapos papasok na doon sa simbahan.
Kala mo siguro. Sure. Ano sinabi ng Biblia? Walang kabuluhan. Grabe ka naman, sir.